Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating pong tatalakayin ngayon ang isa sa 7 principles to identify our God-given goals. So, ayun, sabi dito, laser focus, overcome the big three. So, ating tatalakayin ang talatang Proverbs chapter 4 verse 25. Sabi dito, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. So sa Tagalog, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin at iyong patutunguhan. So parang sinasabi sa verse na to, yung focus. Sinasabi ito yung pagiging focus natin sa sarili, sa bagay-bagay. O yung focus natin, literal. So, sa unang teaching, ang sabi, unang katuruan, overcome the big three. Unang-una, procrastination. The power of now. So, yung procrastination, ay yun yung meron tayong isang bagay. Merong bagay na meron tayong kailangan gawin na isang bagay. Pero, ang ginagawa natin is pinapagmamaya pa. Sinasabi natin na mamaya na yan, bukas na yan, sa isang araw na yan, gano'n. So, yun yung sinasabi na may oras na tayo na pwede na naman natin gawin ngayon, pwede na natin tapusin ngayon, pero pinagmamamaya pa natin. Yun. So, sabi dito, the power of now. So, sabi, kapag kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. So, wag na mag-procrastinate, wag nang magmamaya na, mabahala na mamaya, or mamaya ako na yung gagawin, sa cellphone muna ako, mamaya ako na gagawin yan, tatambay muna ako. So, yun, the power of now. Sabi, kung kaya mo nang gawin ngayon, gawin mo na. So, sa ikalawang teaching, sabi rito, overcome, yung pangalawang kailangan natin yung overcome, distraction. The power of focus. So, ayun, distraction, malaking factor yan, malaking impact yan kung bakit sa pagiging produktibo natin sa isang araw, sa araw-araw. So kapag maraming distraction, hindi tayo nakaka-focus, hindi tayo nakakagawa ng mga dapat nating gawin sa buhay. So dapat yung distraction na inaalis natin. Unang-una, yung cellphone. Oo, malaking distraction yan sa bahay, sa buhay, sa araw-araw, na ultimo may gagawin ka na pero magsa-cellphone ka muna, ultimo may gagawin ka na pero naiengganyo ka mag-cellphone, naiengganyo ka mag-scroll sa Facebook, kung ano naman. Pero yun nga, sabi, distraction, the power of focus. Dapat kapag may ginagawa tayo, meron tayong focus, nakakapag-focus tayo na dun lang talaga yung isipan natin, hanggat hindi natin natatapos yun, hindi tayo gagawa ng kung anumang bagay. So yun, distraction. So, sa ikatlo na kailangan nating malampasan ay burnout, the power of resilience. Yung burnout, kapag tayo nakakaranas na tayo ng burnout, malala na yun. So, baga, kailangan natin ng tulong, or kailangan na natin ng gabay ng iba. Wala namang masama kung hingi ng tulong, yun. And yun nga, yung burnout is yung parang nauubos ka na. Parang isang kandila na nauubos ka na siguro dahil sa stress, dahil sa pagkagahol sa oras, ganun. So, kumbaga, yung stress, kailangan natin ma-overcome yun, yung burnout na yan, na to the point na, yun nga, siguro nga, dahil nga maraming distraction, maraming procrastination, nagiging resulta is yung burnout. So, ayun, dapat malampasan natin yun. So, sa application, punta tayo. Paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? So, sabi, do your task now and enjoy a quality life. So, kapag tayo, lahat ng mga bagay na kailangan natin gawin ay ginagawa na natin ura-urada, ginagawa na natin mismo sa oras na iyon, na-enjoy natin yung buhay natin. Siyempre, ang sarap nga namang gumawa, or ang sarap nga namang kumilos nang walang iniisip na kailangan ko pag gawin yung ganito, may kailangan pa akong gawin ganyan. So, kumbaga, it is a secret. Kumbaga, ito yung sikreto para sa quality life, para mas ma-enjoy natin yung buhay natin, na yun nga, dapat nga lahat ng obligasyon gagawin na agad. So, sa ikalawang application, ang sabi rito,
focus by setting aside all distraction. So, in order na makapokus tayo, kailangan iset aside natin yung mga distractions na yan. So, kumbaga, tulad ng for example sa cellphone, kailangan natin huwag munang galawin, huwag muna natin gamitin, ganun-ganon. So, kumbaga, magkaroon tayo ng, kumbaga, iset aside, tanggalin natin sa buhay natin. Hindi naman literal na tanggalin, pero hanggat may ginagawa ka, hanggat maaari, alisin mo yung distraction. So, sa ikatlong application, punta tayo. Sabi dito, seek help from friends, family, and counselor. So, syempre kapag naranasan mo na yung burnout na yan, kapag naranasan mo na yung feeling mo na nag-iisa ka, wala namang masama kung humingi ka ng tulong. Syempre marahil, yun nga yung stress Yung stress baka ang pinaka-rason lang yan is yung dahil nag-iisa tayo, dahil wala tayong makausap, ganun-ganon. Pero, kaya yun nga, kapag nandun na tayo sa punto na yun, seek help, mag-ask tayo ng tulong, humingi tayo ng tulong na makakausap, na mahingi ng payo, may kaibigan, pamilya, counselor. So, ayun. So, lagi natin tatandaan, sa araw na ito, ang pinag-usapan lang naman is yung focus, no? Sabi doon sa verse na ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. So, the power of focus. So, yun lang, napakaraming natutunan sa araw na ito. Maraming salamat.